Manalangin po tayo. Banal at mapagpalang Diyos Ama, tunay po kaming nagpapasalamat sa inyong hindi nagbabagong pag-ibig, awa at biyaya sa amin. Sa oras na ito, kami na tinubos ng inyong mahalagang dugo ay nagpapasalamat sa pagtitipon ninyo sa amin sa inyong harapan upang purihin ang inyong dakilang biyaya at pag-ibig, matuto ng inyong salita at magkaroon ng fellowship sa loob ng banal na kapulungan kasama ninyo. Naniniwala kami na kasama namin kayo sa mga sandaling ito. Pakiusap, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maging ganap kay Kristo. At nawa ang natitira naming buhay ay maisabuhay namin tanging sa inyong kalooban lamang, para sa kaluwalhatian ng Diyos na nagligtas sa amin. Bantayan at gabayan niyo po kami palagi sa pamamagitan ng inyong salita at ng banal na Espiritu. Ang mundong ito ay mas lumalago at napupuno ng kasalanan bawat araw. Kung wala ang inyong tulong, hindi kami makakahiwalay sa kasalanan ng sanlibutan at hindi kami makakasunod sa inyong kalooban. Protektahan mo po kami ng inyong salita, ng iyong espiritu at ng iyong kapangyarihan at patnubayan po kami upang aming buhay ay maging karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Naway ingatan ng Diyos ang lahat ng mga church sa buong bansa, pati na rin ang maraming church sa buong mundo. At ang lahat ng mga kapatid na nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mga pagsubok na mas bihigit na biyaya, salita at kapangyarihan. Sa mga huling araw na ito, tulungan mo po kaming tapat na magampanan ang misyon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo na ipinagkatiwala sa amin ng Panginoon. Nagpapasalamat din kami na sa kabila ng maraming kahirapan, ang taunang summer retreat ay naipagpapatuloy at sa pamamagitan ng pagtitipon ng maraming tao upang marinig ang salita, patuloy na lumalago ang gawain ng kaligtasan. Naway kumilos ang Panginoon sa gitna namin, kasama ang mga ministers na nangangaral ng salita at kasama ang mga kapatid na kumikilos ng sama-sama. Naway ang biyaya ng Diyos, ang kanyang salita at kapangyarihan ay mapasa amin upang ang lahat ng aming pagpapagal ay hindi maging walang kabuluhan, kundi matupad ang dakilang gawain ng kanyang banal na kalooban at kaluwalhatian. Nananalangin kaming may pananampalataya na ang Panginoon ay patuloy na maging kasama namin at kumilos ng makapangyarihan sa nalalapit na summer retreat. Panginoon na nagbibigay sa amin ng kinakailangang salita sa tamang panahon at gumagabay sa amin sa daan na dapat naming lakaran. Pakiusap, ihayag mo po ang iyong salita sa amin maging sa ngayon at gabayan kami upang ganap na maunawaan ang inyong salita. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin sa Biblia. Unang Korinto chapter 3 verse 9. Unang Korinto chapter 3 verse 9. Basahin po natin. Unang Korinto chapter 3 verse 9. Basahin po natin. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, sa unang Korinto, sinabi ni Apostol Pablo, kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Ninanais kong pagbulayan natin ang salitang kamanggagawa ng Diyos. Ang isang kamanggagawa ay taong nagpapagal kasama ng isa pa para sa natatanging layunin. Sila ay magkatuwang sa gawain at kapalaran. Tayong mga Kristiyanong naligtas ay magkakasamang namumuhay. Kasama natin ang Diyos sa natitirang bahagi ng ating buhay. Tayo'y nakikibahagi sa gawaing ninanais ng Diyos para sa atin, o kaya'y sa gawaing siya mismo ang gumagawa. At tayo mga taong gumagawa kasama ng Diyos. Sa ikalawang Korinto, chapter 6, verse 1, nakasulat, yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo, gumagawa kaming kasama niya. Diyos ang lumikha ng lahat ng mga bagay sa langit at lupa. Siya ang ganap na may lalang,
na siyang lumikha ng sanlibutan at namamahala sa kasaysayan. Hindi ba't kamangha-mangha na tayo ay gumagawang kasama ng Diyos? Ito'y tunay na mahirap paniwalaan. Ngunit ayon sa salitang ito, ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng tao. Kaya tayo nakikibahagi sa gawain ng may dalang na Diyos at nagsisilbing mga kamanggagawa na gumagawang kasama niya. Kapag may isinasagawa ang Diyos, ninanais niyang gawin ito sa pamamagitan ng mga tao, lalo na sa pamamagitan ng mga taong naligtas. Ngayon ay may nagkakaisang samahan na may iisang pananampalataya at pag-asa sa isang banal na spirito at naisasakatuparan ng Diyos ang kanyang gawain. Tayo'y kamanggagawang kasama ng Diyos sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya. Hindi ba ito'y kamangha-mangha? Ipagpalagay natin na ang isang tao ay naging kamanggagawa ng isa pa para sa isang gawain. Kung mayroong mahalagang plano at layunin sa likod nito, ang kamanggagawa ay hindi maaring magpabaya ng kanyang gawain. Kung ang isa ay gumagawang may kaisipan at ang isa naman ay tamad, ang gawain ay masisira. Ganon din, ang Diyos mayroong gawain. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Bukod dito'y may gawain din siya para sa kasaysayan. At ang lahat ng mga naligtas ay mga taong kamanggagawa ng Diyos na nakikibahagi sa kanyang gawain. Tayo mga kamanggagawa ng Diyos na kabahagi sa kanyang gawain. Ngayon, sa taong ito, ay meron tayong mahalagang gawain. Ang ating summer retreat ay nagsimula na at tayo ay nagsasagawa na ng ikalawang batch ng ating summer retreat. Ang retreat ay magpapatuloy hanggang sa ikapitong retreat. At sa pagkakataong ito, merong malalakas na ulan sa buong bansa at may mga taong nawawala ng kanilang buhay dahil sa pagbaha. Mga bahay nasisira at ang mga tao ay nakakaranas ng maraming sakuna. Ang buong bansa ay nagkakagulo. At hindi lang sa atin, maging sa buong mundo, maraming tao ang nagdurusa dahil sa mga likas na sakuna. Sa kabila ng maraming kahirapang ito, ang ating retreat ay patuloy na nagaganap. At marami ang mga taong nakakadalo sa retreat. Hindi lamang ang mga nangangaral ng salita, kundi maging ang mga kapatid na patuloy na sumasamang gumagawa upang maisakatuparan ang dakilang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na siyang gumagawa sa gitna natin. Kaya gaya ng nalalaman natin, ang katapusan ng panahon ay malapit na. At marami pa ring mga tao ang hindi paligtas. Sinasabi sa Jeremias chapter 8 verse 2, ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay tapos na, at tayo'y hindi ligtas. Ang panahon ng pag-aani ay tapos na, ngunit wala pang nagtitipon sa atin. Sabi nila, maraming mga taong hindi pa naliligtas, na naghihintay ng kamay ng mga ani upang iligtas ang kanilang mga kaluluwa. Kaya hindi tayo dapat maaaring magpabaya sa gawain ng Diyos. Sa mga Kawikaan, chapter 10, verse 5, sinabi, siyang natutulog sa tag-ani ay nagdadala ng kahihiyan. Sa panahon ng anihan, lahat ay gumagawa upang tipunin ang mga butil sa bukid bago lumipas ang panahon ng pag-aani. Kahit ang mga bata ay lumalabas upang mamulot ng mga natitirang tangkay. Ngunit ang anak na natutulog sa panahon ng pag-aani ay isang anak ng Diyos na walang malasakit sa iba. Simpleng nakalubog sa makamundong pagkatulog. Isang anak na nagdadala ng kahihiyan sa Diyos. Huwag tayo maging mga taong tamad, kundi dapat tayo makibahagi sa gawain na ginagawa ng Diyos.
Dahil ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng mga tao. Sinabi niyang tayo mga kamanggagawa ng Diyos. Kaya, mga kamanggagawa ng Diyos, hindi ba't ito'y kamangha-mangha? Sa 2 Korinto chapter 6 verse 1, sinabi, "Yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Mga taong gumagawang kasama ng Diyos." Sino makakaunawa nito? Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa sanlibutan ay gumagawa sa pamamagitan natin. Naniniwala akong maraming mga bagong ligaw na kaluluwa ang maliligtas sa pamamagitan ng summer retreat na ito. Sa panahong ito, maraming mga tao ang nagbabakasyon sa ibang bansa at sa malalamig na lugar sa tabing dagat para magsaya sa kanilang laman. Ngunit, isinuko natin ito at buong pusong itinalaga ang ating sarili sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Naniniwala ako na gagawa ang Diyos ng mas dakilang gawain. Gagawa siya ng mas dakilang gawain sa pamamagitan natin. Buksan natin sa John chapter 5 verse 17. John chapter 5 verse 17. John chapter 5 verse 17. Subalit sinagot sila ni Jesus, "Hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama, at ako'y patuloy rin sa paggawa." Sa salita ni Jesus, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama, at ako'y patuloy rin sa paggawa. Sinasabi na ang Ama, ang Diyos ang gumagawa. Anong gawain ang kanyang ginagawa? Sa Genesis chapter 1, nakita natin na siya'y ginawa niya ang gawain ng paglikha sa langit at lupa. At sa Genesis chapter 2 verse 1, sinabi rin niya, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Ito'y natapos na. Sa Genesis chapter 2 verse 2, nagpahinga siya na ikapitong araw. Hindi nagpahinga ang Diyos dahil sa marami siyang nagawa, kundi dahil sa ang kanyang gawain ay natapos na. Hindi lang siya nagpahinga sa ikapitong araw, kundi nagpatuloy na nagpahinga mula nang ang gawaing iyon ay matapos. Sinabi sa Genesis chapter 2 verse 1, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Sa Genesis chapter 1 verse 27, sa huli, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Dahil ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan ay nilikha para sa tao, nang likhain ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ang gawain ng paglikha ng Diyos ay natapos na. Ngunit dito, sinabi ni Jesus, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama, at ako'y patuloy rin sa paggawa. Hanggang ngayon, ang paglikha ng Diyos ay tapos na, ngunit alam natin na ang Diyos ay nagsimulang gumawa ulit. Tama? Sa Genesis chapter 3, nakita natin kung paano ang unang tao na sina Adan at Eva ay nagkasala at sumuway sa salita ng Diyos sa Eden Garden. Gaya ng sinabi sa Ezekiel chapter 18 verse 4, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Sinabi ng Diyos, huwag kang kakain mula sa punong kahoy na iniutos ko sa iyo. Kung kakain ka ay tiyak na mamamatay ka. Ang isyu ay hindi tungkol sa pagkain nila ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ito ay tungkol sa kung susunod ba sila o hindi sa salita ng Diyos. Gayunpaman, sila'y tinukso ng dyablo. Sila'y sumuway at nagkasala sa pagkain nila ng ipinagbabawal na bunga. Ang babae ang unang tinukso. At pagkatapos, kinain rin ito ni Adan. Kumain din siya. Kaya't sinabi sa Biblia na sila'y namatay ng araw na iyon. Ang namatay ng araw na iyon ay ang kanilang kaluluwa. Si Adan ay nabuhay pa ng 930 at namatay siya sa katandaan.
Bagaman ang kaluluwa ay nananatili, ang komunikasyon sa Diyos ay naputol at ang pagkahiwalay na iyon ay tinatawag na kamatayan. Ngayon, ang ilaw ay lumiliwanag sa atin kahit na may madilim sa labas. At ang tunog ng mic ay napakalakas dahil sa kuryente. Kung biglang mawawala ng kuryente o kung mapuputol ang mga wire, mamamatay ang mga ilaw at hihinto ang tunog ng mga speaker. At wala tayong magagawa dito pag nangyari yan. Ang kamatayan ng kaluluwa, ito'y nangangahulugan na ang kaluluwa na minsan na nagkaroon ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pagkikisama ay naputol na gaya ng electric wire na nasira. Sa makatuwid, ang taong nakagawa ng kasalanan ay putol ang ugnayan ng buhay sa Diyos. Pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa kalagayang iyon. Sinimulan niya ang gawaing buhayin ang kaluluwang patay sa kasalanan at paglabag. Gaya ng sinabi ni Jesus, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama. Kailan ito nagsimula? Ito'y mula na nagkasala sa Eden Garden sina Adan at Eva. Nang sandaling iyon ay pinalayas sila dahil sa kasalanan. At ang Diyos ay nagsimulang gumawa para sa pagdiligtas ng patay na kaluluwa, na patay sa kasalanan at pagsuway. Nang sinabi ni Jesus, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama, at ako'y patuloy din sa paggawa. Si Jesus ang siyang pumarito upang tuparin ang gawain ng Diyos. Sa lumang tipan, pinangako na ng Diyos ang pagdiligtas sa mga kaluluwang nagkasala. At ang pangako ng Diyos kung paano sila ililigtas ay naitala na ng detalyado sa iba't ibang paraan. Si Jesus ay pumarito upang isakatuparan ang gawain ng Diyos. Kaya, nang sinabi niya, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama at ako'y patuloy din sa paggawa, ang gawaing iyon ay tumutukoy sa gawain ng pagliligtas ng kaluluwa. Ang pinakadakilang gawain na ginagawa ng Diyos ngayon ay ang pagliligtas ng mga kaluluwa na patay sa kasalanan at pagsuway. Nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay at pinamamahalaan niya ang kasaysayan sa pamamagitan ng kanyang salita at kapangyarihan. Ngunit may isang bagay na hindi magagawa sa salita at kapangyarihan lamang. Alam niyo ba kung ano ito? Ito ang pagdiligtas sa kaluluwa. Ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung tatanggapin ng isang tao ang kabayaran ng kasalanan, hindi lamang ito magtatapos sa pisikal na kamatayan, kundi hahantong sa paghuhukom at walang hanggang kapahamakan. Upang maligtas ang kaluluwa ng mga tao, ang kabayaran ng kasalanan ay kailangang mabayaran mula sa panig ng Diyos. At upang magawa ito, ang walang sala ang siyang dapat na mamatay sa halip natin. Pagkatapos magkasala nina Adan at Eva sa Genesis chapter 3, nalaman nilang sila'y mga hubad at kanilang sinubukang takpan ang sarili sa paghahabi ng mga dahon ng puno ng igos. Ngunit hindi ito maituturing na gamit. Nang sumikat ang araw, ang dahon ay natuyo. Habang sila'y naglalakad, umuupo at tumatayo, ang mga dahon ay nalalagas. At sa gabi, tangkay na lang ang natira. Nang tinawag ng Diyos sina Adan at Eva, sila'y nagtago sa punong kahoy at sinabi, sa Genesis chapter 3 verse 9, ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago, kahit na may suot sila. Hindi may tuturing na damit ang suot nila. Hindi ito magiging kasuotan na makapagtatakip ng kahihiyan sa Diyos. Sinabi sa Genesis 3:21, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Ang dahon ng igos na gawa ng tao ay hindi makapagtatakip ng kanilang kahihiyan. Subalit upang matakpan ang kanilang kahihiyan, Diyos mismo ang gumawa ng kanilang kasuotan. Kasuotang balat
Upang makagawa ng ganitong kasuotan, kailangang may inosenteng buhay na mamatay. Kailangang may dumanak ng dugo. Ang kasuotang balat ay mula sa sakripisyo. Ito'y ginawa sa pamamagitan ng sakripisyo. Ito ay isang larawan upang mapatawad ang kasalanan ng tao, ang bugtong na anak ng Diyos. Si Kristo ay kailangang mamatay sa krus at dumanak ng dugo upang matakpan ang ating mga kasalanan at matanggap natin ang kaligtasan. Sinabi sa Isaiah 61 verse 9, "Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon, ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng mga balabal ng katuwiran. Gaya ng lalaking ikakasal na ginagaya ka ng sarili ng palamuting bulaklak, at gaya ng babaeng kakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas." Ang mabihisan ng damit ng kaligtasan at balabal ng katuwiran ay tulad ng paggawa ng Diyos ng kasuotang balat upang takpan ang kahihiyan ni Adan at Eva. Ang kanyang bugtong na anak ay namatay sa krus upang ipambayad sa ating mga kasalanan, takpan ang ating mga kasalanan at iligtas tayo. Ang Diyos ay kumikilos upang iligtas ang kaluluwa ng tao. Si Jesus ang siyang pumarito upang isakatuparan ang gawain iyon. Inihanda na ng Diyos ang gawain ng pagliligtas, at sa lumang tipan siya ay nangako sa bayang Israel na ililigtas niya sila sa iba't ibang paraan. Tulad ng isang kordero, kambing, o guya na pinapatay bilang kapalit nila. Sinabi sa Hebreo chapter 10 verse 4, "Sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Ang mga hayop ay hindi maaaring mamatay para sa kasalanan ng tao, at ang dugo ng hayop ay hindi makapag-aalis ng kasalanan ng tao. Tanging sa pangako ni Kristo lamang, ang walang salang buhay na gaya ng kordero, ang namatay. Si Jesus ay pumarito upang isakatuparan ang pangakong iyon." Basahin natin ng sabay-sabay sa John chapter 5 verse 21. John chapter 5 verse 21. "Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Sapagkat kung paanong binabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, ang Diyos ang bumubuhay sa mga patay. Gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Ang Diyos ang nagbibigay buhay sa mga patay. Subalit hindi ito magagawa sa pamamagitan ng salita at kapangyarihan lamang. Dahil ang Diyos ay matuwid, kailangan niyang lutasin ang usapin ng kabayaran ng kasalanan. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng dugo ng mga tupa, kambing o mga toro. Ngunit dahil sa inosenteng bugtong na anak ng Diyos, ni Kristo, siya'y kailangang mamatay tulad ng kordero upang maisakatuparan ni Jesus ang gawain ng pagdiligtas na nais ng Diyos. Kaya sinasabi, sapagkat kung paanong binabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Sa katunayan, si Jesus ay pumarito upang tapusin ang gawain ng Diyos. Upang mabuhay ni Jesus ang mga patay, ang walang kasalanan ang kailangang mamatay. Isang walang sala ang kailangang mamatay bilang kinatawan ng makasalanan. Kaya sa Isaiah chapter 7 verse 14, narito, isang berhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Siya ay isang tao, ngunit ang lahi ni Adan ay makasalanan. Ang isang makasalanan ay hindi maaaring mamatay para sa kapwa makasalanan. Walang sinuman ang maaaring mamatay para sa kasalanan ng iba. Kaya ang Diyos ay naghanda ng isang katawan. Kaninong katawan? Siya ang bugtong na anak ng Diyos, nakapantay ng Diyos mismo. Sa Filipos chapter 2 verse 6, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, siya ang tagapaglikha, Ama, Anak at Banal na Espiritu, ang iisang Diyos sa tatlong persona. Siya'y kapantay ng Diyos. Iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian sa langit at pumarito sa mundo sa anyo ng isang lingkod. Si Jesus ay nagkatawang tao upang bayaran ang kasalanan
ng mga makasalanan. Tayo ipinanganak na makasalanan. Ngunit si Jesus ay isinilang na matuwid. Kailan may hindi siya nagkasala. Siya'y pumarito sa anyo ng tao upang tuparin ang buong kautusan na hindi kayang sundin ng tao. Siya ang tumupad sa kautusan na hindi kayang sundin ng tao. Tayong lahat ay lumabag sa kautusan. Ngunit si Jesus bilang matuwid na tao, siya ang pumasan ng lahat ng kasalanan at iningatan ang kautusan na hindi natin kayang tuparin. Dahil dito, siya'y matuwid at tanging matuwid lamang ang may karapatang mamatay sa lugar ng makasalanan. Kaya isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa anyo ng tao. At siya na walang kasalanan ay namatay upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Sa ganitong paraan, natupad niya ang gawain ng pagtubos para sa ating mga kasalanan. Kaya sa mga Roma chapter 3 verse 23 to 24, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala. Mapupunta sa impyerno. Madali lang ba ito? Kung ganoon, bakit ginamit niya ang may hirap na salita? Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang resulta sa pinakamalaking problema sa kasalanan ng tao ay ang mawala sa kanya ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa Genesis chapter 1 verse 27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Ang tao ay isang espesyal na nilalang na nilikha sa larawan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, tao lamang ang nilalang ayon sa kanyang sariling larawan. Ang dahilan kung bakit tayo nililang ayon sa larawan ng Diyos ay upang ibigay sa atin ang buhay gaya ng sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, gawing mga anak ng Diyos, dalhin tayo sa kaharian ng Diyos, at manirahan tayong kasama niya magpakailanpaman sa langit. Ngunit, dahil sa kasalanan, nawalan ng karapatan ang tao na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tao ay nawalan ng karapatan na makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sa Roma 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ang Diyos ay kailangang lutasin ang kasalanang ginawa ng tao. Sila'y hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Sa biyaya ng pagtubos, kung saan si Jesus ay namatay sa krus sa halip na tayo, dinala niya ang ating mga kasalanan at namatay para dito. At si Jesus na muling binuhay ang naging ating katuwiran upang tayo na mga makasalanan ay hindi lamang mapatawad ang kasalanan, kundi matanggap din ang patotoo na tayo'y matuwid. Kaya't iniligtas tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. At binigyan tayo ng napakadakilang biyaya na makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos ayon sa banal na layuning ginawa ng Diyos ang tao. Tingnan natin sa Isaiah chapter 57. Isaiah chapter 57. Isaiah chapter 57, verse 15 to 16. Isaiah chapter 57, verse 15 to 16. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob, upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o magagalit man akong lagit. Sapagkat ang Espiritu ay manlulupaypay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa.
Tunay na kamangha-mangha ang salitang ito. Mataas at matayog. Ito'y nangangahulugang walang mas mataas kaysa sa Diyos. Ang Diyos ang may lalang at ang ganap na kataas-taasang nilalang na naghahari sa buong sansinukob. Siya ang Diyos na mataas at matayog, na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Sapagkat ganito ang sabi, ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako. Ang Diyos ay nananahan sa kataasan at banal na dako. Siya rin ay nananahan kasama ng mga nagsisisi at may mapagpakumbabang puso. Kapag ang isang makasalanan ay nagsisisi, nagdadalamhati, at tapat na nagpapahayag sa kanyang mga kasalanan, ito ay tinuturing ng Diyos bilang tunay na pagpapakumbaba. Ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Sabi sa Santiago, ang taong nagkakasala ngunit walang hiya at hindi marunong magsisi. O taong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng sariling katwiran ay mga taong palalo. Ngunit yaong nagsisisi, nagdadalamhati sa kanilang kasalanan at may mapagpakumbabang puso, sila ang kinalulugdan niya. Ang taong nakakaalam na siya isang makasalanan na mapapahamak sa harapan ng Diyos, subalit taimtim na naghahanap ng kaligtasan, ay isang mapagpakumbabang tao sa paningin ng Diyos. Kaya naman sinabi sa Santiago, chapter 4, verse 5, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Ito ang salita ng Diyos na nagdiligtas ng kaluluwa ng mga mapagpakumbaba. Silang taus-pusong nagsisisi, nagdadalamhati, at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o magagalit man akong lagi. Sapagkat ang Espiritu ay manlulupaypay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. Pinalayas ng Diyos ang mga taong nagkasala mula sa halaman ng Eden at isinumpa ang lupa dahil sa kanilang kasalanan. Binigyan ng Diyos ang babae ng sakit sa panganganak at ang lalaki naman ay kailangang magpagal upang mabuhay at mapakain ang sarili at pamilya. Kaya ngayon, ang makasalanang tao ay wala nang ibang magagawa kundi mamuhay sa mundong ito na puno ng sakit at paghihirap dahil sa sumpa. Ngunit ang Diyos ay hindi magagalit magpakailanman. Ibig sabihin, hindi siya Diyos na patuloy sa pagkagalit. Ang Diyos ay Diyos na nahabag sa mga tao. Sa Efeso 2:4, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa. Ibig sabihin ay habag. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Ang Diyos na mayaman sa awa ay nagligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang maawaing pag-ibig. Kaya si Kristo ay namatay para sa atin. Tinubos niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo. At tumulong sa atin upang maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang biyaya. Sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o magagalit man akong lagi. Ano ang ginawa ng Diyos? Ano ang kanyang ginawa sa kanyang wangis? Ito ang spirito at kaluluwa. Ito ang kaluluwa. Nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Dahil sa kasalanang nagawa ng tao, ayaw ng Diyos na ang isang makasalanan ay mapahamak magpakailanman. Kaya siya'y nahabag sa atin. At nakasulat sa John 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang isang tao na nagpasa ng kasalanan ng buong sanlibutan. Sa Isaiah 53:6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Tayo ay nabuhay ayon sa ating sariling katigasan ng ulo at pagnanasa. At nang tayo lumakad sa ating sariling daan hanggang sa katapusan nito, ang daang yon patungong impyerno, kung patuloy tayong lalakad sa daang yon. Ngunit ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ang mga kasalanan ng mga makasalanang lumayo sa Diyos ay ipinasan sa kanya.
Siyang walang sala ang nagpasan ng mga kasalanan. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Yung hampas ng hatol ng Diyos na dapat ay para sa atin ay tinanggap ni Jesus bilang kapalit natin. Kaya hindi natin kailangang tumanggap ng hatol ng Diyos. Dahil ang Panginoon ang namatay sa halip na tayo. Natupad ng Panginoon ang pagliligtas sa ating mga kaluluwa. Ang paraan kung paano tayo naligtas at tanging sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig ng Diyos lamang. Tayo'y kinahabagan ng Diyos. Sa John chapter 5 verse 21, sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang sino mang nais niya. Ang Diyos ay gumagawa ng gawain ng pagbuhay sa mga patay. Sa katunayan, ginawa ng Diyos ang pagbuhay na ito upang iligtas ang mga kaluluwang patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Ipinadala niya ang kanyang minamahal na anak na walang sala bilang isang korderong handog para sa kasalanan. At ipinako sa krus alang-alang sa ating kaligtasan. Kaya nga sinasabi, sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang sino mang nais niya. Ginawa ng Diyos sa nakilang gawain ito sa pamamagitan ni Kristo, ang pagbibigay buhay sa mga patay. Ito ang isa sa pinakadakilang gawain ng Diyos. Ngunit ang kaligtasan natin ay hindi lamang nangyayari sa pamamagitan ng salita ng Diyos at kapangyarihan. Kaya naman isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na kapantay ng tagapaglikha na naparito sa katawang tao upang mamatay sa krus dahil sa kasalanang ginawa ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng kanyang gawang handog na pagtubos sa ating mga kasalanan, binigyan niya ng buhay ang ating kaluluwang patay. Kaya nga binubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Tinupad ni Jesus ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kusang loob na pag-aalay ng buhay. Pinubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Kung gayon, upang tayo maligtas, isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang mamatay bilang sakripisyo na pantubos. Kaya ayon sa Roma chapter 3 verse 23 at 24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang biyaya, sila ay tinuturing naganap bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus na namatay sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan, tayo'y tumanggap ng patotoo upang tawaging matuwid. Hebreo chapter 2, tingnan natin ang verse 10. Na para sa kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay. Sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Para sa kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos na lumikha at namamahala sa lahat ng bagay, ang siyang gumagawa ng gawaing pag-akay sa maraming anak upang makapasok sa kaluwalhatian. Iniligtas niya tayo upang maging maraming anak ng Diyos. Gaya ng isang butil ng trigo na namatay upang magbunga ng marami, inihandog ng kanyang bugtong na anak ang kanyang sarili bilang sakripisyo upang magkaroon ng maraming anak na papasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sinasabi, sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa.
Ang Panginoon ng kaligtasan, ang bugtong na anak ng Diyos, ay namatay na gaya ng isang butil ng trigo para sa atin, upang marami ang maipanganak at dalhin tayo sa kaluwalhatian. Dahil sa ating kasalanan, hindi natin magagawang makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang walang salang anak ng Diyos ay namatay bilang kapalit natin upang tayo'y iligtas. Sa pamamagitan ng kaligtasang iyon, siya ay nagsilang ng maraming anak at tinapos ang gawaing pagdadala sa kanila sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa pagninilay natin sa salitang ito, naunawaan natin kung gaano kadakila ang sakripisyong ginawa ng Diyos upang iligtas tayo. Kaya sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay hindi lamang pisikal na kamatayan. Gaya ng sinasabi sa Hebreo 9:27, yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pagkatapos ng kamatayan, darating ang paghuhukom. At ang pinakamatinding bunga ng kasalanan ay ang ikalawang kamatayan, ang impyerno. Subalit ang handog ng Diyos, ang kanyang biyaya, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Si Jesus ay namatay bilang kapalit natin. Kaya sa pamamagitan ng biyaya ng kaligtasan na naisakatuparan, tayo inaring ganap na walang bayad sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Isinagawa ng Diyos ang gawain ng pagtubos, ang gawa ng pagdiligtas sa mga makasalanan sa krus. Natupad ito. Kaya sa 2 Korinto 5:14, sinabi, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Kaya ba nating i-memorize ito? Di ba? Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Kailangan po nating mag-memorize ng verse. Ang pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo ay ito. Bagamat siya'y walang kasalanan, namatay siya bilang kapalit ng makasalanang tulad natin. Sa John 15, sinasabi, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito. Naibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo aking mga kaibigan, kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Namatay ang Panginoon bilang kapalit natin upang iligtas tayong makasalanan at gawing kanyang mga kaibigan. At hindi ito basta-bastang kaibigan. Ito ang bugtong na anak ng Diyos, na kapantay ng Diyos, na naging ating kaibigan at namatay para sa atin upang iligtas tayo. Kaya nga, gaya ng sinasabi sa 2 Korinto 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Ibig sabihin, ang Panginoon ay namatay bilang kapalit natin. Ang lahat ay namatay. Pinasan ni Jesus ang kasalanan ng buong mundo at siya'y namatay. Kung gayon, lahat tayo ay namatay na kasama niya. Tayo mga makasalanan, karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit si Jesus ang namatay alang-alang sa atin. Ang makasalanang nararapat sanang mamatay ay namatay, sapagkat ang Panginoon ang namatay para sa Kanya. Sa Roma 4:25, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Si Kristo ay ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang Panginoon ay namatay upang tubusin ang ating mga kasalanan. At ang muling nabuhay na Panginoon ang naging ating katuwiran. Ibinigay niya ang lahat ng ito sa atin. Tingnan natin sa unang Juan, chapter 1, verse 4. 1 John, chapter 1, verse 4. Unang Juan, chapter 1, verse 4. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya.
Verse 10, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Nakakamangha ang salitang ito. Ipinahayag sa atin ang pag-ibig ng Diyos sa ganitong paraan. Hinayaan niyang mamatay ang kanyang tanging anak sa krus para sa atin. Ganito ang pag-ibig ng Diyos. Sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ibinigay ng Diyos si Jesus hanggang sa kamatayan sa krus, upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay bilang kapalit ng mga makasalanang napapahamak, upang sila'y hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang mamatay bilang kapalit nating makasalanan. At sa kanyang kamatayan, binigyan niya ng buhay ang mga makasalanang dapat sana'y mamatay. Hindi lang basta tayo muling binuhay. Ang tanging anak ng Diyos ang namatay para sa makasalanang katulad ko at nagsakripisyo at binigyan tayo ng bagong buhay. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos. Paano magagawang mahalin ng isang makasalanan ng Diyos? Namumuhay pa tayo sa kasalanan, nasa ilalim ng hatol ng Diyos at nakatakdang mapahamak magpakailanman. Kundi siya ang umibig sa atin at isinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Namatay si Jesus sa krus upang mabayaran ang alitan dahil sa kasalanan. Tayo ay ipinagkasundo ng krus ni Kristo sa Diyos. Napakalaki ng biyayang ibinigay sa atin, higit pa sa kaya nating maunawaan. Sa John 1:29, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Habang si Jesus ay namatay para sa mga kasalanan ng mundo, dala niya ang kasalanan mo at dala niya ang kasalanan ko. Kaya nga may himno, dala niya ang aking sala, dala niya ang aking sala. Ipinako niya ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Iniwan ba niya ang sa akin lang? Hindi. Isang tao ang namatay para sa lahat. Pinasan niya ang kasalanan ng bawat tao sa mundo. Kaya naman, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ay namatay bilang handog pangtubos. Inako niya ang sumpa at parusang dapat ay sa akin. At sa pagdanak ng kanyang dugo, tinupad niya ang walang hanggang pagtubos para sa lahat. Noong namatay si Jesus sa krus, sa John 19:30, natupad na. Genesis 2:1, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nilalang ng Diyos ang langit, ang lupa at ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw. Ngunit ang gawain ng kaligtasan ay ganap na natapos nang mamatay sa krus ang bugtong na anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, na isa katuparan ang pagtubos sa sangkatauhan. Natupad na. At itinungo ang kanyang ulo at siya'y namatay. Sa English translation, sinabing, it is finished. Natupad na. Napagtagumpayan na niya ang kasaysayan ng pagdidigtas. Kaya sa mga Hebreo 9:12, hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya'y pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayon tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Sa lumang tipan, ipinangako ng Diyos ang pagdating ng Mesiyas, at habang hinihintay ito, ang mga kasalanan ng mga Israelita ay tinutubos sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, tulad ng kordero, kambing, at guya na namamatay bilang kapalit nila. Subalit tulad ng sinabi sa Hebreo 10:4, hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at kambing ay makapag-alis ng kasalanan. Ang tanging anak ng Diyos, ang kanyang dugo lamang.
Siya ang namatay bilang kapalit natin. Hebreo chapter 9 verse 24 at 25. Hebreo chapter 9 verse 24 at 25. Hebreo chapter 9 verse 24 at 25. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa santuario na ginawa ng mga kamay ng tao, na mga kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay, kundi sa mismong langit, upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Hindi upang ihandog na paulit-ulit ang kanyang sarili, gaya ng pinakapunong pari na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi mula sa kanya. Sinasabi si Kristo ay hindi pumasok sa santuario na ginawa ng mga kamay ng tao, na kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay. Ang templo sa lupa ay larawan lamang ng makalangit na santuario. Kaya si Jesus ay hindi pumasok sa santuaryong narito sa lupa. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa santuario na gawa ng kamay ng tao, kundi sa mismong langit, upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Nung sinabi ni Jesus na natupad na doon sa krus, siya'y muling nabuhay mula sa mga patay at pumasok sa makalangit na santuario. Ngayon, siya'y humaharap sa Diyos para sa atin at namamagitan alang-alang sa ating kapakanan. Ipinapakita niya ang mga bakas ng pako sa kanyang mga kamay at ang sugat sa kanyang tagiliran. Tinatawag ang bawat isa sa atin sa pangalan na nagsasabing, namatay ako para sa kanila. Ama, tingnan mo. At ang Diyos ay nalugod. Opo, ang aking anak ay namatay kapalit nila. Pinatawad na ang kanilang mga kasalanan. Naganap ang kasiyahan ng Panginoon. Hindi si Jesus namatay ng paulit-ulit. Sa Hebreo 9:26, sapagkat gayon ay kailangan siyang paulit-ulit na maghirap mula pa ng dalangin ng sanlibutan. Subalit ngayon, minsanan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Sa paghahandog ni Jesus ng kanyang sarili sa krus, isinakatuparan ni Jesus walang hanggang katubusan. Lahat ng kasalanan ng sanlibutan, tinapos na doon sa krus. Ito'y tunay na kamangha-mangha. Kaya sa Hebreo 10 verse 10, at sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo ay ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Ito'y kalooban ng Diyos na patawarin ang ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kaloobang ito, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ni Kristo, minsan magpakailanman. Minsang isinakatuparan, ngunit ang bisa'y walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa ating lugar, hindi lamang pinatawad na Jesus ang ating mga kasalanan, kundi ginawa din tayong banal, lubusan at magpakailanman. Hindi lang natin pinaniniwalaan ang katotohanan ito, kundi ito rin ay buong puso nating ipinapahayag. Walang mas dakilang balita sa buong mundo kaysa rito. Buksan ulit natin sa John chapter 4. John chapter 4. John chapter 4 verse 35. John chapter 4 verse 35. Basahin po natin. Hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan, upang naghahasik at ang umaani ay magkasamang magalak. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa naghahasik at iba ang umaani. Kayo isinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran.
Iba ang nagpagod at kay pumasok sa kanilang pinagpaguran. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani. Habang si Jesus ay dumadaan sa Samaria, nakipag-usap siya sa isang makasalanang babae na pumunta roon upang sumalok ng tubig. Nang makilala ng babaeng Samaritana na si Jesus ang Mesiyas na kanilang hinihintay, iniwan niya ang kanyang banga at nakalimutan niyang painumin si Jesus. Ang babaeng ito na itinuturing na pinakamakasalanan sa kanilang bayan ay dali-daling bumalik sa kanyang lungsod. Bigla siyang nagpahayag, hali kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo? Inisip ng mga tao sa lungsod na iyon, hindi namin alam kung ano talaga ang nangyayari, pero may kakaibang bagay na nangyayari at sinundan nila ang babae papalabas. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani. Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid. Hindi tinutukoy ni Jesus ang paligid ng mga pananim, kundi ang tinutukoy niya ay ang mga taong Samaritano. Sinabi niya, inyong tingnan ang mga bukid na puputi na upang anihin. Nakita niya ang mga tao bilang mga trigo na handa na upang anihin. Bagaman si Jesus ay hindi pa namamatay sa mga makasalanan ng panahong iyon, nakita sila ng Diyos bilang hinog na trigo. Dahil napagdesisyonan ni Jesus ang mamatay para sa kanila. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Upang ang nag-aasik at ang umaani ay magkasamang magalak. Si Jesus ang nag-aasik. At ang gawain ng pagdiligtas ng kaluluwa na kanyang pinaghirapan ay dapat nating gawin. Upang ang nag-aasik at ang umaani ay magkasamang magalak. Kaya naman, ang mga tao sa mundong ito ay tinitingnan ng Diyos bilang mga hinog na ani. Tayo mga unang naligtas kapag tumitingin tayo sa maraming tao sa mundo. Alam natin na ang bawat isa sa kanila ay merong mahalagang kaluluwa na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At upang maligtas sila, si Jesus ay namatay sa krus at isinakatuparan ang walang hanggang katubusan. Ngunit ang mga tao sa mundong ito ay nabubuhay na walang kaalam-alam tungkol dito. Nabubuhay silang hindi alam na sila'y nasa ilalim ng hatol ng Diyos. At pagkatapos ng kamatayan ay hahantong sila sa walang hanggang kapahamakan. Kaya dapat nating ipahayag ang katotohanan ito. Noong 18th century, may mga Puritans o mga mananampalatayang Moravian na tumawid mula Europe patungong Amerika upang ipangaral ang Ebanghelyo. Habang sila'y nangangaral, ganito ang sinasabi nila, tayo'y mag-ani ng bunga ng pagdurusa ng kordero. Anihin natin ang mga kaluluwang iniligtas sa pamamagitan ng kamatayan ng kordero ng Diyos. Ito'y si Jesus na bugtong na anak ng Diyos na namatay sa krus. Tayo mag-ani ng bunga ng pagdurusa ng kordero. Kung hindi natin ipapangaral ang Ebanghelyo, mawawalan ng kabuluhan ang pagdurusa ng kordero ng Diyos. Kaya dapat nating ipangaral ang Ebanghelyo. Sa ganoong paraan, masigasig na ipinangaral ng mga Puritans ang Ebanghelyo. Tayo rin ay dapat magpatuloy sa gawain iyon. Sa katunayan, ginagawa na natin ito. Nitong nakaraan, dahil sa pagbaha, isang matinding sakuna ang naranasan. Hindi lamang sa ibang bansa, kundi pati dito sa Korea. Maraming tao ang nawalan ng buhay, tirahan at mga bukid, nalubog sa putik. Kaya't ako mismo ay nag-aalala. Nag-aalala ako, makakapunta kaya ang maraming tao sa ating retreat center? Sa lugar ng ating retreat center, bumuhos din ang malalakas na ulan at gumuho pa nga ang mga bundok doon. Kaya ako'y labis na nag-alala. Lalo na't may isinasagawa tayong construction doon. Tumawag ako sa ilang tao doon para kumustahin ang kalagayan at ang sabi nila ay wala namang malaking problema. Nagkaroon ng kaunting aberya sa daan pero kaya namang ayusin. Ngunit sa kabila ng kaguluhan at kalamidad, maraming tao pa rin na nagtipon at kasalukuya'y nagpapatuloy ang ikalawang batch ng ating summer retreat. Ang gawain ng kaligtasan ng Diyos ay ating ipagpapatuloy anuman ang mangyari.
Kapag nakikita natin na maraming tao nagkakatipon dahil nananabik sa biyaya ng Diyos at nais maligtas, sa pamamagitan ng mga pananalangin at pagpapagal ng mga brothers and sisters, sigurado ako na maraming tao ang maliligtas sa retreat na ito. Ito ang dapat nating gawin. Kaya bilang mga taong naligtas, ano ba talaga ang dapat nating gawin? Kung hahayaan lang natin na lumipas ang panahon at mag-isip lang kung paano kumain ng maayos at mabuhay ng komportable, ibig sabihin ay nabubuhay tayo na pinababayaan natin ang dakilang gawain na nais gawin ng Diyos. Kaya hindi natin dapat pabayaan ang dakilang gawain na nais gawin ng Diyos. Sa Jeremias chapter 48 verse 10, sinabi yung gawain ng Diyos. Sumpain nawa siya na may kapabayaang gumagawa ng gawain ng Panginoon. Kaya't huwag nating ipagsawalang bahala ang paggawa ng gawain ng Diyos. Sa unang Korinto chapter 9, sinabi ni Apostol Pablo, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Ang mga tao sa mundo ay iniisip na ang masama ay ang mga hayagang gumagawa ng kasalanan o masasamang bagay lamang. Yun lang. Gayunpaman, alam natin na kahit hindi tayo gumagawa ng masama o nagkakasala gaya ng sinasabi sa Santiago 4:17, sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ano ang pinakadakilang mabuti na gawa sa lahat? Ito yung pangangaral ng Ebanghelyo upang iligtas ang kaluluwa ng isang tao. Ito ang pinakadakila at pinakamabuting gawain. Sa Gawa 10:38, kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Espiritu Santo ng kapangyarihan, kung paanong naglibot na gumagawa ng mabuti. Ang Espiritu Santo ay ibinuhos kay Jesus gaya ng langis. Kaya nakalakad siya sa buong lupain ng Israel na gumagawa ng mabuti. Anong uri ng mabuting gawa ang ginawa niya? Nagpagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo. Ang kaluluwa ng tao ay kasalukuyang nasa pagkabihag ni Satanas at hinihila, kinakaladkad patungo sa pagkawasak. Sa Kawikaan 24:11, sinabi, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Ibig sabihin, huwag nating pabayaan na ang mga tao pupunta sa pagkawasak. Kung iyong sinasabi, narito hindi naman namin ito nalalaman, siya nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya ito nalalaman? Kahit na maraming tao ang alam na mapupunta sa impyerno, pero sinasabi pa rin nila, wala akong alam dyan. Wala akong kinalaman dyan. Kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang gawa. Dapat nating maunawaan na ang hindi pangangaral ng Ebanghelyo ay kasalanan. Minsan iniisip ng ilan, ang ganyan ay trabaho lang ng mga pastor, mga evangelist, mga missionary. Paano kami makakapangaral? Mga ordinaryong miyembro lang kami, sabi nila. Yan ay maling-maling pag-iisip. Ang gawain ng isang evangelist ay tanging paglaan ng kanilang sarili sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. Sa Gawa chapter 6, ipinapakita na sila ay mag-uukol ng kanilang sarili sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ngunit maraming tao ngayon ang abala sa kanilang trabaho, negosyo o buhay pamilya na hindi naman masama sa sarili. Ngunit lahat ng yan ay dapat maging kasangkapan lamang sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi yan ang dapat na maging layunin ng buhay natin. Sa Awit 116 verse 12, sinabi, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Tayo mga ligtas ay dapat mamuhay upang suklian ang biyaya ng Diyos, di ba? Gayunpaman sa Awit 118:17, sinabi rin, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay, at ang magawa ng Panginoon ay isasalaysay. Kapag isang tao ligtas ay namatay, siya'y pupunta sa langit. Bakit tayo matatakot sa kamatayan kung ligtas na tayo? Ang kamatayan para sa isang ligtas na tao ay parang pagtatapos lang sa kolehiyo ng pagdurusa at pagpasok sa langit na universidad ng buhay na walang hanggan. Kapag natapos ng paghihirap sa lupa, gaya ng nasusulat sa Apokalipsis 14:13, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa. Kapag ikaw ay pumunta na sa harapan ng Panginoon, ikaw ay tatanggap ng gantimpala ayon sa iyong ginawa. Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi natatakot sa kamatayan. Minsan nag-iisip rin ako ng ganito, sana makapiling ko na agad ang Panginoon. Dumarating talaga minsan ang ganong pag-iisip sa akin.
Si Apostol Pablo ilang ulit niyang ipinahayag sa Filipos, sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa. Ang aking nais ay umalis na at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. Ninais niyang mamatay at makasama ng Panginoon. Gayunmay ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. Sa Filipos chapter 1, sinabi rin ni Pablo ang ganitong mga bagay. Sa madaling sabi, ang kamatayan ng isang taong ligtas ay ang wakas ng lahat ng pagdurusa sa lupa at ang pasimula ng pagpasok sa kaluwalhatian. Ngunit, hindi dapat tayo maghangat na mamatay kaagad. Pagkatapos nating maligtas, may mahalaga pa tayong gawain. Dapat tayong manalangin para sa kaligtasan ng iba, magbigay ng may karapatan, katapatan para sa world missions at ipahayag ang ebanghelyo sa ating kapwa. Imbitahan natin sila sa summer retreat at tulungan silang maligtas. Marami pa tayong kailangang gawin. Marami tayong magagawa. Tayong lahat ay dapat na kumilos. Sinasabi sa Gawa chapter 8 verse 1, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Si Esteban, isang diakono, ay pinagbabato hanggang sa mamatay habang ipinapangaral ang ebanghelyo. Dahil dito, nagkaroon ng matinding pag-uusig. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. Ang mga apostol ay nanatili sa Jerusalem upang pangalagaan ang iglesia, samantalang ang karamihan sa mga mananampalataya ay kumalat sa iba't ibang lugar. Hindi dahil sa simpleng takot sa kamatayan, kundi ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinapangaral ang salita. Bakit hinayaan ng Diyos na magkaroon ng matinding pag-uusig sa Jerusalem? Upang ipangaral ang ebanghelyo sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Dahil sila ay nananatili lamang sa Jerusalem, kaya hinampas sila ng Diyos upang sila'y kumalat at maipalaganap nila ang ebanghelyo ng mabilis. Kaya lahat tayo ay mga mangangaral o evangelist. Negosyante ka man, magsasaka, may sariling hanap buhay o anuman ang iyong trabaho, lahat ng iyon ay pansamantalang gawain lamang. Ang ating pangunahing propesyon ay pangangaral ng ebanghelyo. May isang tao na tinanong, anong trabaho mo? Sabi niya, ako po'y mangangaral o evangelist. Sinabi pa niya, gumagawa ako ng sapatos. Ako'y nagtatrabaho sa isang kumpanya upang may panggastos ako sa pangangaral ng ebanghelyo. May maliit akong negosyo para masuportahan ang gawain ng pangangaral ng ebanghelyo. Kaya kahit na anong paraan, ang layunin ay dapat maging malinaw sa atin. Sa Ecclesiastes 1:1, sinabi ni Solomon ang salita ng mangangaral na anak ni David, hari sa Jerusalem. Ito ay si Solomon. Noong panahon niya, napakadakila ng katayuan ni Solomon. Hindi niya ipinakilala ang sarili bilang haring Solomon, kundi bilang mangangaral. Ang mga salita ng mangangaral. At sa Ecclesiastes 1:2, ang salitang walang kabuluhan ay binanggit ng 5 beses sa isang talata. Ang salitang walang kabuluhan ay mababasa natin ng 37 times sa Ecclesiastes. Ipinapahayag dito na ang mga bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. At sinasabi din ito kung ano ang merong kabuluhan. Kaya't sinabi ni Solomon, ako ay isang mangangaral. Tayo din naman. Buong tapang nating sabihin, ang gawain ko ay isang side job lamang, yung trabaho ko sa mundo. Ako ay isang mangangaral. Sa ating churches, sa buong mundo, maraming ministers, may mga evangelists at pastor. Kasabay nito, may trabaho po sila sa mundo. Sila ay tinatawag na self-supporting evangelist. Marami po tayong ganitong ministers. Sa Spain, nasa 6 na self-supporting ministers ang meron tayo. Sa pagkakaalam ko, 4 sa kanila ay Korean at 2 local. Bawat isa sa kanila ay kailangang magtrabaho ng masipag sa kanilang trabaho habang naglilingkod sa church bilang isang minister. Meron pong senior pastor, pero mayroon pa siyang ibang trabaho. Mayroon pong mga ganitong sitwasyon. Ang trabaho nila sa labas ay bahagi lamang. Ang pangunahing trabaho ay ipangaral ang ebanghelyo. Kinalaunan, kapag ang isang kapatid ay naging abala sa evangelism, wala na silang oras para sa ibang trabaho. Darating ang araw, maaari nilang iwan ang ibang trabaho at magpasya sa kanilang sarili na maging mangangaral ng ebanghelyo. Kaya nga, napakaraming mga self-supporting ministers sa ibang bansa. Subalit ang mga self-supporting evangelists ba ay hiwalay sa atin? Tayo bilang mga miyembro ay dapat ding magsabi na ang ating pangunahing trabaho ay ipangaral ang ebanghelyo.
Kung tayo ay mananalangin at magsisikap na magligtas ng kahit isang kaluluwa, tiyak na magaganap ang gawain ng kaligtasan. Sa Matthew 16:26, sinasabi na ang isang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa buong mundo, higit pa sa buong mundo. Alam natin kung gaano kahalaga ang kaligtasan ng bawat tao. Kaya sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan. Ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang hindi mabilang na mga tao sa mundo, kung titingnan sila ng Panginoon, nakikita niya na sila nakasama sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang gawain ng kaligtasan para sa kanila ay tapos na. Ang natitirang gawain na lang ay kunin ang karit at anihin ang mga ito. Tingnan natin sa mga gawa. Mga gawa, chapter 17, verse 30 at 31. Gawa, chapter 17, verse 30 at 31. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit kay ipinag-uutos niya sa lahat ng tao sa lahat ng dako na magsisi. Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ng sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Ang mga panahon ng kahangalan ay tumutukoy sa panahon kung saan hindi pa naipapangaral ang Ebanghelyo. Nung panahon yon, pinalampas na nga ng Diyos. Ibig sabihin ay hindi narinig ng mga tao ang Ebanghelyo. Ngunit ngayon, ang Ebanghelyo ay pinangangaral. Ngunit ngayon ipinag-utos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Ano ang pagsisisi? Ang pagsisisi ay ang pag-amin na ikaw ay makasalanan at ang pagtanggap sa biyaya ng Diyos upang maligtas. Ang pag-iyak lang sa iyong kasalanan ay hindi totoong pagsisisi. Sa katunayan, si Judas Iscariote nagkaroon ng ganitong uri ng pagsisisi higit kanino man. Matapos niyang ipagkanulo si Jesus kapalit ng 30 pirasong pilak, na pagtanto niya agad, anong nagawa ko? Kahit nakasama niya si Jesus ng 3.5 taon, nakarinig ng mga turo at nakasaksi ng mga himala ni Jesus, si Judas na natukso ni Satanas ay pinagkanulo si Jesus para sa 30 pirasong pilak. Si Jesus ay hindi simpleng tao na basta na lamang may pagkakanulo ng isang taong tulad ni Judas. Sa katunayan, ang ipinagbili ni Judas ay ang kanyang sariling kaluluwa. At sa matinding pagdurusa, naisip niya, ang taong tulad ko ay karapat-dapat mamatay. At pumunta siya sa gilid ng bangin, nagbigti ng kanyang sarili sa isang puno at siya'y namatay. Sabi sa Biblia, bumagsak kanyang katawan at sumambulat ang kanyang mga bituka. Sinabi ito ni Jesus sa kanyang mga alagad. Tunay na papanaw ang anak ng tao tulad ng nasusulat tungkol sa kanya, ngunit kahabag-habag ang taong iyon na sa pamamagitan niya ipagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong iyon na hindi siya ipinanganak. Sinabi yun ni Jesus. Ang taong tulad ni Judas, kung hindi siya ipinanganak, ay hindi sana siya mapupunta sa impyerno. Kaya sinabi ng Diyos, ngunit ngayon ipinag-uutos sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Umiyak si Judas Iscariote, oo, pero hindi siya sumampalataya. Hindi yun tunay na pagsisisi. Nagkaroon siya ng pagsisisi pero hindi siya nagbago. Ang tunay na pagsisisi ay ang makaramdam ng pagsisisi at magbago ng landas. Kapag naniwala tayo na namatay na si Jesus sa krus at muling nabuhay para iligtas tayo, doon nagsisimula ang pagbabago. Yun ang tunay na pagsisisi. Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hatulan ng sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaki na kanyang itinalaga. Yun ay si Jesus. Ang Panginoon na namatay at nabuhay muli ay ang tagahatol. Itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hatulan ng sanlibutan ayon sa katwiran. Binigyan ng Diyos ang lahat ng tao mapagkakatiwalaan
hindi maitatangging patunay upang sumampalataya. Nagbigay na ang Diyos ng patunay. Sa unang Juan 2 verse 2, sinasabi, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ang ibig sabihin ng kabayaran ay ang tanggalin ang naging sanhi ng pagiging kaaway natin sa Diyos at tayo muling ipagkasundo sa Kanya. Ang mga tao ay naging kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan, subalit ginawa ni Jesus ang kapayapaan sa pamamagitan ng Kanyang dugo sa krus. Sa pagbayad ng buong kabayaran para sa ating kasalanan, ang ating pagiging Kanyang kaaway ay nawala. At tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao nang Kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Kaya ngayon, dapat nating ipangaral ang katotohanan ito. Kaya sa Colossus 1:20 sinabi na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus, naalis ang ating pagiging kaaway ng Diyos at naisagawa ang kapayapaan. Sa 2 Korinto, chapter 5, verse 18 to 19, na tayo ipinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. At ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkikipagkasundo. Nang tayo maligtas, naganap ang pagkakasundo natin sa Diyos. At ibinigay niya sa atin ang ministeryo ng pagkikipagkasundo ng iba sa Diyos. Ibinigay niya sa atin ang salita. Ang salitang yon ang Ebanghelyo. Ano ba ang Ebanghelyo? Tayo naging kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan, subalit namatay si Jesus sa krus upang tanggalin ang ating pagiging kaaway at pinagpagkasundo tayo sa Diyos. Ang katotohanan ito ay ang Ebanghelyo. Sinasabi na ibinigay niya sa atin ang salita ng pagkikipagkasundo. Kaya sa John chapter 20, nang si Jesus ay nabuhay na muli at nagpakita siya sa mga alagad at ipinakita ang bakas ng pagkapako sa kanyang kamay at ang mga sugat sa kanyang tagliran. Sinabi niya, kapayapaan ng sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. Sinugo ng Ama si Jesus at tinapos niya ang gawain ng pagtubos sa kasalanan ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. At ngayon ay sinasabi niya sa atin, sinusugo ko rin naman kayo. Ang mga naligtas, ang mga isinugo upang ipangaral ang mga bagay na tinapos sa krus. Sa Roma chapter 10 verse 14 to 15, ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? Kahit pinatawad na ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan, kung hindi natin ipapangaral ang Ebanghelyo, walang mananampalataya. Kung ang isang taong ligtas ay mananahimik lang, walang maliligtas. Alam niyo ito, hindi ba? Ang taong ligtas ay nananalangin, nangangaral, nag-aakay ng mga tao para makapakinig ng salita at nagbibigay para sa world mission upang maipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. May mga bagay tayong magagawa. Kung isang mananampalataya ay walang ginagawa, walang maliligtas sa pamamagitan niya. May mga evangelist sa ibang churches na nagsasabing matagal na silang nangangaral, ilang taon na daw. Pero walang nadaragdag na mga ligtas at sa ibang kaso nababawasan pa nga. Para sa akin nakapagtataka ito, paano nangyayari iyon? Sa Gawa chapter 2 verse 47, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Dapat ay nadaragdagan araw-araw ang bilang ng mga naliligtas. Ngunit kung paminsan-minsan lamang may naliligtas, paano tayo makakapag-evangelize ng mas maraming kaluluwa? Kung tayo masigasig sa pangangaral at pananalangin, kahit ang mga karaniwang mananampalataya ay maaaring makapag-akay ng maraming kaluluwa patungo sa kaligtasan. Kaya muli sa Roma 10:14-15, paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Kaya sinabi ni Jesus, kung paanong sinusugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Isinugo tayo. Pwede bang hindi tayo mangaral? Tayo mga tao isinugo upang ipangaral ang Ebanghelyo, upang ipahayag ang ginawa ng Panginoon sa krus. Sinabi ni Jesus sa Marcos 16:15, humayo kayo sa buong sanlibutan. At inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ito ang sinabi ni Jesus, na kailangan ninyong humayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo.
Ang pangangaral ng Ebanghelyo ang pinakamahalagang utos na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang pinakadakilang misyon na ibinigay sa mga naligtas na Kristiyano at ang layunin ng buhay ng lahat ng mga taong tumanggap ng kaligtasan. Gaano nga ba kadakila ang muling pagbuhay sa patay? Ngunit ang isang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa buong mundo. Kay ganda at kahanga-hanga ng makapagligtas ng kahit isang kaluluwa. Sasabihin mo bang wala kang kinalaman dito? Paano mo masasabi na ito'y hindi mahalaga sa iyo? Nang tayo ay maligtas, siguradong may mga taong nanalangin para sa atin. May mga taong tumulong upang makapakinig tayo ng salita. May mga taong umakay sa atin patungo sa kaligtasan. At ngayon ikaw na ligtas na, ay magsasabing wala akong gagawin para maligtas ang iba? Sinasabi sa Santiago 4:17, ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. At sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 9:16, kahabag-habag ako kung hindi ko ipapangaral ang Ebanghelyo. Kailangan maunawaan natin na ang pangangaral ng Ebanghelyo ang layunin ng buhay ng isang Kristiyano. Sa mga awit 118:17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay sasalaysay. At sa mga awit 66:16, kayo magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Panginoon. At ipapahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Sa Colossus 4:14, kakaunti lamang ang pinili. Ang mga ito lamang sa aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos ang kabilang sa pagtutuli. Kamanggagawa sa kaharian ng Diyos, gaano kadakila ito? Tayo ay mga taong namumuhay dito sa mundo, ngunit gumagawa para sa kaharian ng Diyos. Tayo ay nabubuhay sa kasalukuyang panahon, ngunit gumagawa para sa walang hanggan. Nabubuhay tayo sa laman, ngunit ang ating ginagawa ay para sa mga bagay na espiritual. Tayo mga kamanggagawa para sa kaharian ng Diyos. Tayo mga Kristiyano ay mga taong gumagawa kasama ng Diyos at ng banal na Espiritu. Kaya habang tayo nabubuhay dito sa lupa, dapat tayo maging mga kamanggagawa para sa kaharian ng Diyos. Marami pa tayong natitirang summer retreat hanggang ika-7 batch. Ngayon ay sinasagawa pa lamang natin ang pangalawang batch. Kaya inaanyayahan ko kayong makiisa sa panalangin. Gawin natin ang ating makakaya upang mangaral ng Ebanghelyo. Mag-akay ng mga kaluluwa sa retreat at ipanalangin sila upang maligtas at tutulungan tayo ng Panginoon. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, sa huling kapanahonan ng kasaysayan na iyong itinakda, salamat po Panginoon na sa napakaraming tao sa mundong ito, kami ay inyong tinawag, iniligtas at itinalaga bilang mga banal. Lubos kami nagpapasalamat sa Panginoong Hesus na tumanggap ng sumpa at paghatol na dapat ay para sa amin. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at kubuhos ng kanyang mahalagang dugo, ang aming mga kasalanan ay pinatawad magpakailanman. Ang aming katawan at kaluluwa ay binili ng dugo ng Panginoon. Lahat ng ito ay sa inyo. Gabayan mo po kami upang sa natitira naming mga araw, huwag na kaming mabuhay pa para sa aming sarili, ni hayaang maagaw ng mga walang kabuluhang bagay ng mundo ang aming puso. Kundi mamuhay kami ayon lamang sa inyong kalooban at kaluwalhatian at para sa Ebanghelyo ng Panginoon. Sa pamamagitan ng summer retreat na ito, naway mangyari ang dakilang gawain ng kaligtasan sa maraming kaluluwa. At para sa gawain ito, naway gamitin mo po ang aming mga brothers and sisters ng ayon sa inyong kalooban. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng natitira naming gawain sa inyong mahabaging kamay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.